Jesus is not only our Savior, but God wants Him to be our Lord. Amen? If He is our Lord, we should obey Him. We should submit unto Him. We should submit in His authority, which is the Word of God. Amen? Okay, tayo po magsayong lahat. Open your Bible, please. The same as this morning. Kaninang umaga, we have 3 points. Ngayong hapon, we have 15 points. Amen. Praise the Lord. Itong mga batang ito ay inaantok. Kinakailangan ito ay itabi sa magulang. Itong mga inaantok. Hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Okay. Acts 2:42 hanggang 47. Basahin po natin. Let's read responsibly. I'm going to read verse 42. You read verse 43. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Very familiar na po ito sa atin kasi ito po ay binasa na po natin kaninang umaga. Verse 42. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Everybody please, you need it louder. Verse 44, and all that believed were together and had all things common. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did it their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya. Salamat sa mga points kaninang umaga na inyong ibinigay. Dalangin po namin ngayong hapon na lalo pang maging clear sa amin at bigyan naming pahalaga the pattern of a great church. At pagpalain niyo, Panginoon, lingkod niyong gagamitin sa iyong sarili, wala pong magagawa. Dalangin po namin na aming matutunang igalang ang inyong salita. Patawad po sa mga pagkukulang pagkasala, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Be seated, please. Ano po yung title ng message kanina? The Great or Great Church. A Great Church. Tandaan po natin na ang nais ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay masumpungan niya tayo na hindi natutulog, kundi tayo po ay alert, awake, active, and enthusiastic. Tayo ay excited sa gawain ng Panginoon. Opo. So, it is a great church. Number one is what? Because it was a church with a great power. Ano yung power nila? It's not the human power. It is the Holy Ghost power. They receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kaya tandaan po natin mga kapatid, hindi po yan not our power, but it is God's power. Amen. At tandaan po natin na ang Diyos ang siyang nagliligtas. Ang Panginoon, sinabi ko po sa inyo, doon sa Matthew 16 and verse 18 to 20, that was the time that Jesus established His church in Jerusalem. And thou art Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Aren't you glad that it was not founded on Peter, who is the apostle? Sapagkat kung kay Pedro itinayo ang simbahan, huwag kayong maniwala na si Pedro ang unang naging pope. Sapagkat si Pedro ho ay hindi yan nakarating sa Rome. Ang nakarating sa Rome ay si Pablo. Kaya ang turo ng relihiyon ay mali, ang turo ng Bible ang tama. Amen? At kung kay Pedro itinayo, napakahuna ng simbahan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Pedro itinatwa ang Panginoon how many times? 3 times. Kaya nga yung rock doon, upon this rock,
I will build my church. That is the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 10:4. And that rock is Jesus. Kaya hindi yan makikilos, hindi yan magigiba. Even the gates of hell. See? Even the gates of hell. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ang nagtayo ng simbahan. The first materials, the first members were the 12 apostles. And they were baptized by John the Baptist. Jesus himself was baptized by John the Baptist. Kung si Kristo nabaptize ng Mormons, ano si Kristo? Mormons. Kung siya nabautismuhan ng saksi ni Russell, ano siya? Saksi ni Russell. Kung siya nabautismuhan ni Joseph Macaroni, ay di Macaroni. See? Kung siya nabautismuhan ni Constantine, ano siya? Catholic. Tama? Ay kung nabautismuhan siya ng Iglesia ni Kristo, di Iglesia siya. Kung nabautismuhan siya ng Muslim, di Muslim siya. Pero nabautismuhan siya ng Baptist, ano siya ngayon? Amen. Ako po, bago ako naging Baptist, nabautismuhan kami sa Church of Christ. Hindi yung kay Felix Manalo. Oo. Yun yung Church of Christ. Kay Alexander Campbell. Yun, ang tawag sa Campbellites. Yung stepbrother ko, 2 manggagawa. Yung stepbrother ko ang nagbaptize sa akin when I was first year. Pero, ang doktrina, umanib ka sa kanilang relihiyon para maligtas. Ay wala yun sa Bible. Hindi ang pagsapi sa simbahan para ang tao maligtas, kundi kay Kristo. Amen? Kaya pagkatapos na maligtas, ang sabi ng Bible, then they that gladly receive His word were baptized and added unto them. Kaya ang nagdadagdag sa church ay ang Diyos. Amen? Ang Diyos din ang dagdag. Kaya kinakailangan pag na-save, pag ikaw ay na-save, automatically you are a member of the family of God. Iba yung family of God kaysa church of God. Ang family of God, all saved, universal. Saan ka man bansa, Hapon ka man, Japanese ka, Chinese ka, Iranian ka man. Kung saved ka, ikaw ay member ng family of God. But you are not a member of the Lord Jesus Christ, the church that Jesus built. So, kailangan para ikaw ay maging membro, kinakailangan ikaw ay bautismuhan. Ang binyag, hindi po yung wisik. Hindi po yaan buhos. Ang bautismo ay from the word baptizo. Ibig sabihin ay to dip. Ilulubog or to immerse. Bakit immerse? It is a picture of death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya pag ako nagbabautismo, upon the authority given to me of Christian Bible Baptist Church, because the authority was given to the church, not to individual apostles. Wala nang apostles ngayon, pero ang iba sabi mayroon pa. Ang mga apostles ngayon, yung mga apo-apo natin. Yan ang mga apostles natin. Kaya kung wala ka pang apo, hindi ka apostle. Ngayon, yung apostle, ang ibig sabihin ng apostles, those are the servant of God na kasama niya nung sa earthly ministry. Kaya after the death of the apostles, no more apostles. See? Ngayon, nung ang Panginoon ang mag-organize ng church, inorganize niya yun. Ngayon, ang sabi ng Bible, puntahan natin Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 and verse 11. Ang sabi ng Biblia sa verse 11 ay yan po, ang sabi ng Bible. Chapter 4 verse 11. And He gave some, what? Apostles. Yun yung una niyang nakasama. And He gave some apostles and some prophets and some evangelist. Sino yung evangelist? Yung nagpipreach ng gospel.
Yun ang kanyang ministry. And some evangelists, handsome pastors and teachers. Di ba? Di ba pag ang Bisaya nagbasa ng and? Oh, handsome pastor. Di ba? Oh, ganun yun. Di ka mo kabalo maghambal ng lunggo na eh. So, and some pastors and teachers. Yun. Sinong naglagay ngayon ng apostle? Ang Panginoon. Sinong naglagay ng teacher? Ang Panginoon. Sinong naglagay ng prophets? Ang Panginoon. Sinong naglagay ng pastor? Ang Panginoon. Saan? Sa church. Kaya sabi sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart. Kaya nga po ang pastor, yan ay gift ng Panginoon sa simbahan. Para mag-lead. Ang pastor, actually the pastor is the under-shepherd of Jesus Christ. The great shepherd is Jesus Christ. And he is the chief shepherd. But the pastor is the under-shepherd. Kaya nga po, ang ituturo ng pastor ay yung galing sa great shepherd and the chief shepherd who is the Lord Jesus Christ. Maliwanag po. Kaya kung anong turo ng Panginoon sa kaligtasan, yun ang ituturo. Kung anong turo ng Panginoon sa baptism, yun din ang ituturo. Kaya, it was a great power, the Holy Spirit. And number 2 is what? It was a church of great grace. Biyaya ng Diyos. Mga kapatid, anything we accomplish as a church, it's only by the grace of God. What is grace? Unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat, pero inari niyang karapat-dapat sapagkat tayo ay iniligtas niya sa biyaya. Amen? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Walang magaling. Kaya nga sa simbahan, hindi pagalingan. Hindi ho pagalingan, hindi patalinuhan, hindi payamanan, hindi payabangan. Kundi, kinakailangan matuto tayong magpakumbaba. See? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. Unless we humble, hindi tayo re-recognize ng Panginoon. Amen? Kaya nga dapat malaman natin na yung ating paglilingkod ay biyaya lang ng Diyos. It's only by the grace of God. At ang grace ng Panginoon ay lalong magiging biyaya sa atin if we become closer to Him. You can be a source, but the resources is God. Amen? He is the source of wisdom. He is the source of strength. He is the source of life. Kaya dapat maunawaan po natin yan. And number 3, it was a church that experienced marvelous success that caused people to greatly wonder. Mga tao nagtataka. See, kaya tandaan natin, ang Diyos nagliligtas. Ang Diyos nagdadagdag sa simbahan. Idinagdag ka dito, hindi para ikaw yung mga away. Hindi nagdag ka sa simbahan, hindi para ikaw ay mang-api ng tao. Hindi ka dinagdag simbahan para ikaw ay maging busing-busing dito. Walang busing dito kundi ang Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. The secret to follow, the secret to be a fishers of men, to be a soul winner, the secret is you need to learn to follow. Amen? Yeah. Okay, number 4. It is a church that experience and practice great fear. It was a church that experienced and practiced great fear. Basahin po natin, Acts chapter 5. Acts chapter 5. Maganda basahin eh. Hanggang 11. Ang sabi doon? Sa Acts chapter 5. Ayan po. Ang sabi ng Bible sa verse 1, But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, said,
sold a possession. Nagbinta po sila ng lupa. And kept back part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. Noon, ang offering dinadala sa apostles' feet. What does it mean? Under apostles' administration. Now, and verse 3, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? While it remained, habang yan ay sa iyo, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived these things in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. Great fear came on all them that heard these things. Nagkaroon sila ng takot. Sino si Ananias? May-ari ng lupain. Nangako siya sa Panginoon na ibibigay niya pagka ibininta. Pero hindi. Itinago niya. Anong ibig sabihin nun? Anong ginawa ni Ananias? Nagsinungaling. Maliwanag po ba sa inyo? Nung siya nagsinungaling, sabi ni Peter, bakit ka nagsinungaling? Ay nasa kapangyarihan mo yun. Nagsabi mo na ibibigay mo sa Panginoon, pero hindi mo ibinigay. Hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. Anong nangyari? Siya'y natumba. Siya'y natumba. Look at verse 6. And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. Hindi niya alam kung ano nangyari. Pagpasok niya, and Peter answered her, unto her, Tell me, whether ye sold the land for so much? And she said, Yes, for so much. Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are in the door, and shall carry thee out. Kala mo yun, nasa pintuan pa lang, ililibing yung kanyang husband. Pero sabi sa verse 10, Then she, yung asawang babae, then she fell down straight at his feet and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, carrying her forth, buried her by her husband. Verse 11, and great fear came upon all the church and upon many as heard these things. Nagkaroon ng takot. Bakit nagkaroon ng takot? Namatay si Ananias at saka si Sapphira. Kaya sabi nga, Sapphira man, matay. Ha? O bakit? Nagsinungaling. Nagsinungaling na hindi binigay yung para sa Panginoon. Ano kaya kung ganyan pa rin hanggang ngayon? Ano? Ilan na lang kaya ang laman ng simbahang ito? Baka pati pastor, tumba na rin. Ha? Mga kapatid, ating makita po doon sa verse 5, and Ananias, hearing these words, fell down. And verse 11, and great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Ananias and Sapphira, sila'y mag-asawa, they lied. Sila'y nagsinungaling sa Espiritu ng Panginoon. Sila'y nagbinta ng lupa at kanilang, they kept back. Hindi nila ibinigay lahat. Samantalang ang pangako nila, ibibigay nila. So, the result, both of them are dead. See, at doon nagkaroon ng takot. Itong New Testament church sa Jerusalem, mga kapatid, nagkaroon ng takot. Alam nyo, hindi magandang takot din yun. Kasi, kaya lang sila natakot, nangamatay. At naalaman nila na kaya namatay, ay kasi, anong ginawa nila? Nagsinungaling. See, kaya natakot. Siguro yung takot nila,
Pambira, pag nagsinungaling ka pala sa Diyos, mamamatay ka. Ang pinakamagandang takot, banal na pagkatakot. Amen? Yun ang pinakamaganda. Ha? Ang pinakamaganda, ang tanong ko mga kapatid, tayo ba meron pa rin pagkatakot sa Diyos? Hindi ba tayo natatakot na hindi na tayo nananalangin? Hindi ba tayo natatakot na hindi na tayo nagbabasa ng Bible? Hindi ba tayo natatakot na hindi tayo sumasama sa soul winning? Anong gusto ng Diyos sa buhay natin? Yun kaya sila natumba, sila namatay sa hindi pagsunod. Kaya sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 11, when you obey, God will bless you. When you disobey, God will curse you. Very clear po yan sa Bible. Tandaan po natin, ginamit ng Diyos yung kamatayan ni Mr. and Mrs. Ananias, na ang mga tao ay nagkaroon ng takot. Kaya ang tanong ko po, may takot pa ba tayo sa Diyos? Hindi tayo takot, minsan, parang iniiwanan na natin ang Panginoon. Dapat magkaroon tayo, manginig tayo sa takot natin sa ating Panginoon kung tayo ay hindi nakapaglilingkod sa Kanya. God save us to serve. God save us to tell the people that only Jesus, He is the only way going to heaven. Huwag natin kalilimutan. Huwag natin kalilimutan. Wherever we go, there is God. He is an omniscient God. God knows what you are thinking right now. Alam niya. Tayo makikita lang natin ang tao sa kanilang ginagawa. Pero sa puso natin, hindi natin alam. Kaya don't judge. Kasi hindi mo alam na sa puso. Pero ang Diyos ay alam niya. Kaya nga, ang ating authority is laging salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin, God expects us to be holy because God is holy. Dapat yung ating pananalita ay alam na ikaw ay anak ng Diyos. Dapat hindi ka na nagmumura. Dapat hindi ka nagmumura. Dapat hindi ka impluensya. Alam niyo mga yun ang mga termino sa media ng mga teenager? Ano yung girlfriend? Juwa. Waju. Ang juwa ba? Babae? Ha? Pag babae, juwa. Pag lalaki, kawawa. Ano pag lalaki? Sandali lang. Ito ano? Ha? Juwa din? Parehas lang? Ano? Baby love? Talaga? Meron ka? Ikaw, ha? Baby love. Alam mo yun yung babae, napagod siya juwa. Yung lalaki, tuta. Mga terminong ganyan. Mga ang ginagaya nila yung, ano nga yun, yung mga teenagers, kasi wala, talagang ignorante ako pagdating sa cellphone ng mga terminong yan. Yan ay naririnig ko lang. Pastor, pag-pray niyo po yung juwa ako. Ha? Kapatid, alam niyo mga magulang, dapat alam natin ang mga termino ng mga yan. Kaya dyan tayo nadadaya ng mga bata. May mga mura ngayon na simple lang. See? Ay, hindi yun eh. Akala mo yan, madali lang mamemorize yan, pero never sa Bible, wala. Lahat ng programa, ng mga bagay ng sanlibutan, alam. Pero sa Biblia, wala.
Tandaan natin mga kapatid, ang design ng Diyos sa atin, tayo ay hindi dapat maging umpisa ng kaguluhan sa simbahan. Hindi ka dapat manggulo at hindi dapat ikaw sumama sa gulo. Ang lahat ng members, iba-iba ang pag-uugali natin. Kaya dapat magkaisa lang tayo sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, love one another, respect one another. Magkaroon tayo ng kagandahang loob. Kaya ang pinakamaganda, para yan ang maging bunga, ay matuto nating igalang ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang ang nagbabago ng buhay ng tao. Kailanman wala ka makikita sa Bible na kailangan mag-hit-hit ng illegal drugs. Wala yan sa Bible. Wala yan sa Bible na ikaw mag-hit-hit ng sigarilyo. Wala sa Bible na ikaw magipaglasingan. Wala sa Bible na, listen to this, ang nais ng Panginoon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Huwag mong guluhin ang schedule ng Diyos. Amen? Yung time ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na guluhin natin ang isang bagay para tayo maging ugat ng ating kamatayan. Ang nais ng Panginoon ay tayo'y humaba ang buhay at tayo makapaglingkod sa Kanya. Yan ang design ng Panginoon. At tandaan po natin, ang resulta po sa nangyari sa kanila. Kahit nung kamatayan ni Ananias at ni Sapphira, ang result ay nagkaroon ng great fear. Dapat warning yun sa atin. Warning yun sa atin. Ayaw na Diyos, ang Kristiyano ay tamad. Ngayon ay maraming henerasyon ay tamad. Tamad ng mga anak, tamad ng mga teenagers. Gusto nang mag-asawa pero hindi pa marunong maglaba. Gusto mag-asawa, wala namang hanap buhay. Binubuhay pa nga siya ng magulang niya. Gusto pang kumuha ng isang bubuhayin ng magulang niya. Pastor, alam niyo, yung may gusto sa akin, nagsisimba na. Wow. May memory verse na. Anong memory verse? About love. Alam nyo, wait, hindi sapagkat nagsisimba, hindi sapagkat may memory verse, okay na yon. Hintayin mo, pag ikaw'y naikasal, diyan lalabas ang tunay na sungay ay buhay. See? Kailangan po ay mayroon tayong pagkatakot sa Diyos. Amen? So it was a church that experienced and practiced great fear. Number 5, it was a church that faced great persecution. Look at chapter 8 and verse 1. And Saul was consenting unto his death. And at the time there was a great what? Persecutions against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Tandaan po natin mga kapatid, ikaw bilang miyembro ng simbahan, walang simbahan na lumago na hindi nagdaan ng persecution. Laging may persecution mga kapatid. Ang church na ito nagdanas ng malaking persecution. We were stoned. We were sued. Tayo dinala sa court. Dinala sa barangay. Ay, hindi naman tayo takot. See? Hindi naman tayo takot dahil hindi na sa korte. Sapagkat wala naman tayong ginagawang mali. Kung mali sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, tandaan natin, kung mali sa kanila, ay basahin nila sa Bible. We are just obeying the commandment of God, the Great Commission, to go and take the gospel out and preach it. Yan po ang ating ginagawa, mga kapatid. Kaya alam nyo, yung persecution, it's one of the process. Yan po ang tinatawag na, yan po ay purification.
Sino yung talagang tunay? Yan ay purification process. Sapagkat tandaan natin kung sino yung tunay na talagang tunay na mananampalataya. Hindi yung nakiki-joyride lang. See? Nakiki-joyride lang. At pagkatapos, pag nagbaba, tapos na siya. No, hindi ganon. If you are a member of Christian Bible Baptist Church, you need to be a part of every ministry of this church. Every ministry of this church, you need to be a part in prayer, in accomplishing or accomplishment. Kinakailangan tayo ay maging bahagi. Are you listening? Great persecution came upon this church. Tandaan po natin, a church that doing great things for God, ay tayo ay magdadanas ng persecution. There are people that will oppose and criticize. We will be opposed and criticized. Number one, by the devil. Against ang diablo sa Christian Bible Baptist Church. Nung mag-NBYC, that was the first time na wala tayong mapaglagyan ng mga young people na nag-surrender ng buhay sa Panginoon. At pagkatapos ng NBYC, ay nagkaroon evangelistic meeting. At pagkatapos mayroong everyday soul winning. Ayaw yan ng diablo. Ang gusto ng diablo, ang simbahan ay huwag kagalaw. Tama na yan, tama na yan. Pero nakita ng diablo, ang Christian Bible Baptist Church is growing. Satan hate our church. I don't care if Satan will hate our church. We need to keep on going. But one of the most hurting are people who criticize. Not only Satan. It's the job of Satan, but there are people who help Satan to criticize the church. Are you listening? Ito po yan, mga kapatid. Huwag tayong masurprise. Mga religious people, pinipersecute. Kasi yung mga religious people ang nagpapako kay Kristo sa cross. Ang tao pwede maging religyoso, pero hindi siya Kristiyano. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Amen? Tandaan po natin at nais kong sabihin sa iyo, kung ikaw'y bagong miyembro dito, ang simbahang ito, this church, we believe, we preach about separation. We preach about separation from the world. Pag nag-preach ka ng separation from the world, persecution will begin. Sabi nila, kaya maraming mga tao ayaw dito eh. Sabi nila, mahigpit. No, hindi po tayo mahigpit. Ay bakit sa company mo mahigpit din, nandun ka? Sige nga, subukan mong labagin yung batas doon. Kung tatagal ka doon. Naunawaan niyo po? Naunawaan niyo po, mga kapatid? Dapat tayo ay, mga kapatid, tayo ay naiiba. Ang tao ay magtataka. Kaya makita niyo si Pablo, hari ng makasalanan, chief of sinners. Pero tingnan niyo, naligtas, naging apostle. See, the latest apostle is Apostle Paul. But he was the apostle that plant churches. Most of the churches in the New Testament was planted by Apostle Paul. He was the chief of sinners. He used to be a persecutor. Pinabibilanggo niya ang mga alagad ng Panginoon. Kaya ang tao, nagtataka sila. Alam niyo, pag ang mundo'y natuwa sa iyo, sang-ayon ka sa kanila. Kaya ang Kristiyano hindi namimiesta. Amen? Kaya ang Kristiyano hindi nahawak sa binyag. Sa Biblia, walang binyag sa bata. Kaya sa atin, dedication. See? Sa ibang mga simbahan, ang dedication, may mga ninang-ninong. Ano kaiba nun? Sinong naghandog? Nung bang inihandog ni Abraham si Isaac, mayroong ninong at ninang? Wala. Bakit may ninang at ninong? Para magkaroon ng
Mani po ninang at mani po ninong. Alam, sabi naman ng iba, para magkaroon lang ng advisor, the greatest advisor for our kids are the parents that obey the Lord. Our neighbor cannot train our kids. It was commanded to the parents by God through His Word, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya lang nakalulungkot po sa panahong ito, bihira na ang mga magulang na nagdidisiplina sa mga anak. Kaya marami spoiled. Marami mga spoiled ng mga bata. 30 years old na. Mami, inaapi ako dito. Sarap batukan, ano? Biyaman! Kaya gusto ko ibalik yung CAT at saka ROTC. Oh, maganda yun. Maganda yun. Ako'y high school pa. Ako'y naging batalyon commander. Maganda yun. At saka medyo noon, pwede mong kabugin ang platoon leader pagpahina-hina. Pagpabading-bading. Pwede mong sipain sa point. Ho! Hindi ganyan! Stand like a man! Kano naman? Ha? Ay ngayon mga bata, spoiled. Pag hindi mo ibinigay yung gusto nila, aalis ako, magtatampo ako. 27 years old yun. Sige anak, ito yung tsupon mo. 27 years ago. Turuan natin. Train up a child. Turuan nyo tamang maupo, tamang tumayo. Pag lalaki, dapat ang anak na lalaki, trained ng tatay, hindi ng nanay. At yung babae, dapat ang nanay ang nagtitrain. Alam niyo, kung may bakla kang anak, naku po, grabe. From Sodom and Gomorrah. Kala ko yung mga bakla tumboy, sinunog na yun ng Panginoon sa Sodom and Gomorrah. Nakatakas, nakarating dito San Pedro. Tandaan po natin mga kapatid, ano mang persecution dumating sa buhay natin, huwag tayong umatras, patungo. Kasama natin ang Panginoon eh. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Dapat tayo as a church, we need to stand by the authority of the Word of God. This is our authority. The Bible, the Bible, is that the book for me? I stand alone, the Word of God, the Bible. King James Bible. The Christian Bible Baptist Church is a King James Bible Church. Hindi NIV, hindi RSB, at kahit na HIB. We believe that salvation is by grace. Tandaan po natin mga kapatid, ginagamit ng diablo ang persecution. Yan ang plano ng diablo. Kasi ang plano ng diablo, gibain ang simbahan. Yan ang plano ng diablo, gibain ang simbahan. Kaya, ang iba, pag may persecution, tumatakbo. Alis ako dito, inuusig ako dito. Saan ka pupuntang walang persecution? Kaya, minsan, makita nyo, ayaw ko dito, sobrang higpit. Alis. Hindi mo na makita next week. Sunod next month, hindi mo na siya makikita yung iba next week, next month, next year. Alam nyo, ang matira dito matibay. Kaya ang pampatibay sa atin ay salita ng Diyos. Hindi yung mga kaibigan. It's good to have a friend, but you need to make decision, not according to your friend, but according to this blessed book. Amen? Dapat ay matutunan po natin mga kapatid. Alam niyo ba na mahirap mag-build ng malaking simbahan pag mayroong standard at mayroong conviction? It's hard. Mahirap. Alisin lang natin yung standard dito.
sabihin ko sa inyo, mabilis itong lumago. Okay, lahat, welcome. Kahit kayo naka-short, simba kayo. Maglagay tayo ng drums dito. Oh, what a mighty God we serve. Ha? Alisin natin yung standard. May libo-libo ang mga tao. Pero tandaan natin, hindi po by numbers, but by conviction. Amen? Kaya pwede na. Rock and roll Christian music. What a mighty God we serve. Marami yan. Pati mga drug addict pupunta na yan. Lahat ng bading pupunta na yan. Wala nang standard. Kahit naka-sleeveless, okay lang. Kahit naka-miniskirt, okay lang. Kaya mo yan, electric guitar. Pero mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, hindi yan mangyayari. I would rather suffer persecution and stay. And stay. I rely on God. This is not Ed Laurina's church. This is God's church. Amen. So I said, it was a church that faced great persecution. Number 6, it was a church that produced great joy. Look at in verse 8 of Acts chapter 8. After, tingnan nyo, ano sabi doon? Acts chapter 8, verse 8. Ang sabi ng Bible ay ganito. And there was great joy in that city. There was a great joy in that city. Why there was a great joy in that city? Because people changed. Akalain mo yun? Ng mga tao ay nabago ng Panginoon. Yung mga lasinggero na wala. Yung mga mandurukot na wala. Yung mga magnanakaw na wala. Oh, yung mga sugarol na bago ang buhay. There was a great joy. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon, God's church, the New Testament church, it is a healthy church. And if it is a healthy church, it is a happy church. Amen? It is a happy church. We enjoy laughing. Kala ng iba pang simbahan, puro seryoso. Mayroong Kristiyano ayaw ko ng pastor na nagpapatawa. Ay, di doon ka sa mga hindi natawa. Ay, ako gusto ko masaya eh. Kung kami ay ayaw mong tumawa, magtaklob ka. May mga taong ganun. Ayaw ko dyan, pastor. Bakit? Patawa. Ay, di doon ka. Doon ka sa mga nag-iiyakan. Doon ka lahat. Yung mga nagtutumbahan, doon ka. Doon ka. Ang nakakapagtaka doon sa mga nagtutumbahan, sinasambot naman. Bayaan mo lang mabarog kung talagang tama. Mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid na walang masamang tumawa. Pag nagkwentuhan, masaya. Awan ko po, wala pa akong natatandaan sa buhay ko kahit ako'y may sakit na hindi ako nakatawa.
Pag wala nga akong taong makatawanan, naharap ako sa salamin, tinatawanan ko sarili ko eh. Sabi ko, ikaw talagang gwapo mo na. Eh, walang nagsasabi, di sabihan mo sarili mo. Hindi ka naman nagkasala. Oh. Ay maganda yung masayang, pag ang Kristiyano, ang Christian life ay hindi masaya, there's something wrong. There is something wrong. Sabi ng iba, paano magiging masaya? Ay lagi kayo nagpipreach, wag dyan, wag dyan, wag dyan. Ay kaya nga masaya, yung sumusunod. Ang malungkot lang, yung ayaw sumunod. Kita mo yung mga bata? Ha? Sabi mo, linisin mo nga ito, Inday. Oh, kung ayaw sumunod, malungkot yun. Pero yung masunurin, sige po, mami, sige po. Ano pa pong gagawin ko? Sige po, sige po. Oh. Masaya. Ang masaya yung sumusunod. Ang nakasimangot yung mga matitigas ang bungo. Sasabihin, ako na naman, di ba? Bakit ako na naman? Ayaw mo nun, paborito ka ng tatay mo at nanay mo. Tandaan natin, their church is full of joy. Puno sila ng kagalakan. Yung church sa Jerusalem, kaya magandang gayahin yun. Magandang pattern. Pag sinabing pattern, pag ikay mananahi, bago mo tabasin yung tela, na yung gagawing halimbawa pantalon, may pattern sila. Ang unang ginugupit ay yung pattern. At pagkatapos ipinapatong yung pattern at doon gugupitin at yung una. Pattern, pariho. Amen? Pariho. Ang hindi lang tayo magkapare-pareho, mga mukha. Kahit na magkakapatid, may similarity, pero talaga hindi pareho. Yung panganay, pogi, gwapo. Yung bunso, kawawa. So, walang negative spirit. Walang negative spirit. Walang backbiting. Backbiting, kinakagat mo sa likod. May tiwala sa iyo ang tao, tapos kinakagat mo sa likod. You stab them at the back, sinasaksak mo sa likod. Ha? Sisiraan mo yung Sunday school teacher, sisiraan mo yung pastor, sisiraan mo. Hindi yan trabaho ng Kristiyano, trabaho yan ng dyablo. Oh, wag mo siyang tulungan, baka ma-insecure siya sa'yo. Amen? They enjoy Jesus. They enjoy, when you preach the Word of God, they enjoy the Word of God. They enjoy the church. They enjoy the altar call. They enjoy soul winning. They enjoy the giving and serving. And they enjoy their life. Ang pinakamaganda ho, pag tayo sumimba, pag uwi natin, masaya tayo. Alam mo talaga, tama din talaga yung preaching ngayon. Kailangan ko nang baguhin ang buhay ko. Yun ang positive. See? Hindi yung pinatamaan na naman ako. Sa akin nakatingin si pastor eh. Ay sa totoo lang talaga, hindi ko naman kayo matitingnan na. Ang gusto ko lang nakaharap ako sa inyo kasi ako yung na-train ng tatay ko na magsalitang nakaharap sa tao. Alam nga naman, mga kapatid, ikaw! Hindi pwede yun. There's a great joy. That joy. Alam niyo kaibahan ng happening, ng happy? Happy, it depends on happening. But joy is the condition of your heart. Alam niyo, pag lagi ka nakasimangot, ang puso mo kumukulumbot. Pero pag masaya, tuwang-tuwa ang puso mo. Ha? Saka huwag kang mainggit. Be satisfied of what God gave you. See? Sabi,
Pastor, na-realize ko yung asawa ko, ang pangit pala, napakasalan ko na. Ha? Tandaan natin mga kapatid, God is not a void maker. He is a void filler in your heart. Ha? Alam nyo, you make your heart empty and God will fill it with a joy in your heart. Amen? He can make you happy. He can make you happy. God can give you joy, but you need to learn to obey. Amen? So it was church that produced great joy, the last. Wow. Handang-handa ng kumain. The last. It was a church that had a great vision. Church with a great vision. Look at in chapter 11, verse 21. And the hand of the Lord was with them. And what? A great 11:21. And the hand of the Lord was with them. And a great number believed and turned unto the Lord. Tandaan po natin, kaya ganon because of their vision. Ang vision, foresight. Church, dapat merong vision. Just like our vision, we want to have a 5,000-seat auditorium. That is vision. Amen? Sabi pa nga po, where there is no vision, no burden. When there is no burden, no goal. When there is no goal, there is no program to reach it. When there is no program, there is no direction. When there is no direction, there is no production. And when there is no production, people perish. Thank God for church with a vision. Amen? It's amazing. 120 people. 120, mga kapatid, people in the upper room praying for revival. 120 people, but 120 people seeing 3,000 souls got saved. When Peter preached, 3,000 souls saved and baptized. We have 2,000 plus professions of faith. We have 22 baptized. But 120 out in the upper room praying, seeing 3,000 souls got saved, and 3,000 souls followed in water baptism. Today, we have 3,000 people to get 120 people saved. Bakit po? Because we are too busy for the world. We have no time for God. Busy playing. We don't believe that Jesus is coming again soon. Some still doubt if hell is real. Mga kapatid, hell is real. But churches supposed to keep people out of hell. Alam niyo ba mga kapatid, pag tayo'y nag-soul winning at ang tao'y tumanggap sa Panginoon, inalis mo siya sa hatol ng impyerno. Ginamit ka ng Diyos. Yan ay trabaho ng simbahan, mga kapatid. The church that is not keeping people out of hell, I'm not sure what kind of church it is. It is a dead church. It is a dead church. Tandaan po natin, sabi ng Bible, the church in Jerusalem was a great church. Because great number of people got saved through this church. It was not just the preaching of Peter on the day of Pentecost that saved 3,000 souls and baptized. Tandaan po natin, it's because of the vision of the church had the power of God sa ating pong buhay. Tandaan po natin, ang pastor, ang preacher, ang lahat ng miyembro, maging lalaki at babae, ay dapat madama natin, maranasan natin na we have the power of the Holy Spirit to tell others about Jesus Christ. Soul winning. Soul winning. Kaya ang ganda-ganda ng program po natin. Every area,
ay mayroong soul winner. At alam niyo ho, kumuha po tayo, nag-organize po tayo ngayon mayroon po tayong 20 soul winner every day. 20 soul winner every day. 20, ang goal natin 100. And then when the Lord bless it, make 200. Can you imagine? If we have 100 members every day doing the soul winning? Are you listening? Isa na lang kaluluwa sa isang araw. Pero sa isang araw, ang goal ay 20 souls. Alam niyo mga kapatid, I've been in many countries, but the only country that I see or I saw that is really open door for the gospel is Philippines. Because Filipino believe in God. Kaya lang hindi alam kung paano ang taong makatiyak ng langit. Now you know. It's now your responsibility to explain to them how to get saved. Tandaan po natin, ang hindi lang po pastor, hindi lang mga full-time staff, hindi lang po mga Bible student, hindi lang po mga Sunday school teachers, hindi lang po mga ushers, hindi lang po mga choir member, hindi lang po mga orchestra member, hindi lang po mga Sunday school teachers sa children's department, kundi lahat po tayo, if we are a member of this church, you need to join the team, you need to join the church in the program of winning the lost for Jesus Christ. Amen? Can you imagine kung itong daming ito at totoo ang ating pananampalataya? Magdala na lang tayo every Sunday, each one bring one. Saan natin yan ilalagay? It's none of our problem. It is God's problem. Let's do our part and God will do His part. Amen? Sabihin ko po sa inyo, soul winning is the main thing. Soul winning is the main thing. You want to enjoy your Christian life, enjoy soul winning. You want to enjoy your family life, bring your family and get involved in soul winning. Amen? Alam niyo, mayroon taong naligtas, hindi man lang nasabi na mag-testify kung saan sa church, kung anong church ang ginamit sa kanya at sinong nag-witness sa kanya. Alam niyo mga kapatid, hindi ko ikinahihiya. Noong ako'y na-save noong 1970, about 3:30 in the afternoon Sunday, sa isang maliit na house church. Pero umaapoy ang preaching ni Pastor Porto about hell. That scared me. And I don't want to go to hell. Walang taong gustong pumunta sa impyerno. Hindi lang nila alam kung paano makakatakas sa impyerno. But the only way to keep out of hell, you need to come to Jesus. Receive Him as your personal Savior. Amen? Kaya, sabi ko nga, lahat tayo, lahat ng mga members, dapat ay mayroong tracts, mayroong babasahin, mamigay tayo. Kung hindi ka pa marunong mag-witness, give tracts. Bigyan ko po kayo ng babasahin, yan ay patungkol pa paano makatiyak ng langit, 100% katiyakan ng langit. Basahin niyo po, please. Basahin niyo po, please. Basahin niyo po, please. Hindi ako interesado dito, basahin niyo lang po kaya hindi kayo interesado. Malay natin, gagawa ang banal na espiritu. When they go to hell with tracts in their hand. Hindi nila malilimutan yan. Pag naroon na sila sa impyerno, hindi nila ito malilimutan. The only reason that they go to hell because they reject Jesus Christ as their personal Savior. Not because they are not a member of the church. No. Because they reject and refuse that Jesus is the only way going to heaven. Huwag nating ikahiyang mamigay ng babasahin wherever you go. Can you imagine na unawaan niyo po? Kung lahat tayo, yung mga nakikinig at hindi nakikinig at ang iba'y parang wala sa sarili, ang inihintay ay yung kainan. Sabihin ko sa inyo, kung ang bawat isa ay magkakaroon ng pag-ibig sa kaluluwang napapahamak, pwede tayong gamitin ng Diyos. Huwag nating ikahiya. Huwag nating ikahiya si Kristo. Siya nga, ang katabi niya dun, mga kriminal at mga tulisan. But He died for them. He died for us.
Amen? Kaya, alam nyo, kung ikaw ay member ng church nito, you need to think, isipin mo 2 beses bago ka umalis sa simbahan na ito. Ayaw ko dito, sobrang higpit. Alam niyo, pag hindi ka, pag ako'y nag-a-attend ng conference, pastor's conference, pag hindi ako tinatamaan, parang mahina ko eh. Gusto ko ako'y tamaan. Because the reason I attended the conference, I want to be blessed. Kasi pag hindi ka tinamaan, hindi ka may bless eh. See? That's why I love soul winning. Amen? At tandaan po natin, ang pinakang mahalaga, mga kapatid, ay matatagpuan natin ang ating kagalakan, ang ating buhay sa kamay ng Panginoon. I said the New Testament church in Jerusalem was great church. There was a great power. There was a great grace that caused the people to greatly wonder. There was a great fear, but they faced a great persecution. But yet, in the midst of persecution, there was a great joy. And there was a great number of people being saved and influenced. Ang pinakamaganda po, pagkatapos na sila ay tumanggap sa Panginoon, impluwensyahan natin ng salita ng Diyos. I-disciple natin yan para sila'y lumago. Spiritual. Aalagaan natin yan para sila'y lumago na katulad mo na paglago at maging tapat sa Panginoon. Tandaan po natin, kung gusto natin ng great church, I believe that the pattern is the church in Jerusalem. Pinakita nila sa atin kung paano ito gagawin. At ang pinakamaganda, maging bahagi tayo nito. Kaya tayo ay dapat maging tapat sa Panginoon.